Tawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan, allegedly Vice President Sara Tambaluslos Duterte. Mga traidor po itong mga ito at meron akong mga graph na ginawa ko about the DDS in anti-crime task force, Kinyos Clan Task Force, and nung naging mayor, ang naging mayor si Sara Duterte. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tukhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-impose ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang daming namimissing. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Wala. Nag-imbestigar ba ang Davao City Council? Wala. Nag-imbestigar ba ang Commission on Human Rights? Wala. Inquiry lang po sa estimation ko lang. Meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. Loko mo mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Pinapapatay niya sa grupo namin yung 11 Chinese workers in chemist ng Davao Cebu Laboratory at ng Barangay Obrero. Si Mayor Duterte naman ang in charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Cebu Laboratory. Koleksyon ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000. Galing po ito kay Kibuloy. Niya alam na yung ginagawa ng kanyang tatay na drug war, bogus drug war. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tukhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-impose ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang daming namimissing. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Wala. Basta malinis ang konsensya ko, sabi mo, bahala siya sa buhay. Samahan ko talaga siya sa kulungan. At least mayroon siyang masayista doon. Iregalo ko siya sa buong mundo. Sobrang yabang mo, Digong Duterte. Sobrang yabang, sobrang takaw, lahat talang pera, lahat ng klaseng sindikato, tintira niya. Isabi ko na ito talaga in public. Sobra na ang ginawa ni Duterte. Pinapatay niya ang mga Pilipino hanggang sa buong Pilipinas na, hindi lang Davao. Nautusan ho ba kayo ni Mayor Digong noon during that time na pumatay o may patayin? Never po. Never. Kung inutusan po kayo, SPO3 Las Cañas, kung inutusan po kayo, susunod ba kayo? Hindi po. Naaalala nyo pa ba si Arturo Las Cañas? Siya ang retiradong pulis Davao na noong una ay itinanggi ang mga paratang ni Edgar Matobato na si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpapatay sa ilang target ng Davao Death Squad. I would like to ask for an apology and understanding of what I had said when I was invited this Honorable Senate Committee, because I'd like all the testimonies of Edgar Matobato against myself. Pero noong 2017, kumanta na rin si Las Cañas laban kay Duterte, ngunit hindi siya pinakinggan ng Senado. Nakuha ng Rappler ang dokumentong ito na may petsang Nobyembre 11, 2020. Ang ibig sabihin ng dokumentong ito, itinuturing na ng International Criminal Court or ICC na mahalagang insider si Las Cañas. Mag-aapat na taon nang nagtatago si Las Cañas.
Binigyan si Las Cañas ng ICC ng limited immunity sa pag-iimbestiga nito ng patayan sa war on drugs at ng Davao Death Squad. Ito ang unang pagkakataon na iimbestigahan ng ICC ang Pilipinas at ang limited immunity kay Las Cañas ay isang pambihirang pangyayari sa kasaysayan ng bansa. Ang pinakabago niyang affidavit na pinirmahan niya noong October 8, 2020 ay naglalaman ng matitinding paratang ng pagpapapatay laban kay Duterte. At sa umano'y mga nagbaba ng utos o di kaya'y nakakaalam tungkol sa mga ito, gaya ni na Senador Ronald Bato de la Rosa at Bongo. Si Go tumatakbo sa pagkapangulo. Pinaratangan din ni Las Cañas ang negosyanteng si Michael Yang na kasama raw sa nagmamanufacture ng droga sa bansa. Sabi ng abogado ni Yang, wala raw basehan ang mga paratang na ito at wala naman daw kasong isinampa laban sa kanya. Cleared na raw siya ng hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency. Si De La Rosa ay tumanggi sa hiling naming panayam. Nagpadala na rin kami ng mga tanong kay Go, ngunit hindi pa sumasagot ang senador. Hiningan din namin ang Malacanang ng kanilang panig, pero sabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque, hindi raw sila sasagot sa umano'y self-serving na affidavit. Hanggang hindi raw nalilitis at napatotohanan ang mga pahayag sa affidavit na natiling sabi-sabi o hearsay ang mga ito. Nakapanayam ng Rappler si Las Cañas at kinumpirma niyang kanya nga ang affidavit na isinumite sa ICC noong Oktubre 2020, isang buwan bago siya bigyan ng limited immunity ng korte. I've been a policeman in Davao City for 34 years and 8 months. I was one of the original members of the Duterte Death Squad. Ang patayan sa Davao City ay inimbestigahan na noon ng Commission on Human Rights sa ilalim ni Laila de Lima, ang senador na ipinakulong ni Duterte nang siya'y maging pangulo. Ayon kay Las Cañas, naniwala siya noon na makabubuti sa kanilang lungsod na patayin ng mga kriminal kasama na ang mga drug lord, hanggang sa may mga ipinapapatay na kalaban sa negosyo. May nadamay din daw na inosente, tulad ng ipinapatay na pinaghinalaan nila noong kidnapper na nagngangalang Mr. Patasaha. Inabangan daw nila ang sasakyan ng lalaki pero kasama nito ang buo nilang pamilya, kasama ang buntis na asawa at maliit nilang anak. Ang utos daw ni Duterte, itumba ang buong mag-anak at mula noon ay minumulto na raw siya ng bata. Hanggang ngayon ay kaya pa raw niyang ituro kung saan nila inilibing ang pamilya Patasaha. Idinetalye ni Las Cañas ang mga operasyong kabilang siya, tulad ng pagpatay ng 11 Chinese noong Disyembre 2004 na nahuli sa isang raid sa isang shabu lab. Nang hingi na ang pasaporte ng mga nahuli, sinabi nilang nasa amo nila, si Michael Yang. Sa follow-up raid, mayroong 10 pang Chinese na dinampot. Pagkaraan, ibinalita ni Duterte sa media na pinalaya ang 8 sa 10, samantalang pinaghahanap pa umano ang mastermind na si Alan C. Walang binanggit tungkol sa 11 dinampot sa naunang raid. Sabi ni Las Cañas, patay na raw ang lahat ng hinuli nila sa unang raid, kasama si Alan C. Idinetalye rin ni Las Cañas ang pagpatay sa nasa 5 o 6 na construction workers sa Barangay Buhangin sa Davao City, dahil sa suspetsang may alam sila sa isang shabu lab sa kanilang lugar. Sabi ni Las Cañas, may koneksyon din kay Michael Yang ang shabu lab na ito. Ayon sa may-ari ng subdivision, ang naghanap ng apartel ay si Sammy Uy. Ang lumipat sa unit, kaibigan daw ni Michael Yang. Si Uy nag-donate ng 30 milyong piso sa presidential campaign ni Duterte.
Sabi pa ni Las Cañas, sumusunod lang siya sa utos. Ang dikit na driver at bodyguard ni Duterte, ang dating pulis na si Samson o Sonny Buenaventura raw, ang madalas na middleman ni Duterte at siyang madalas kasama ni Las Cañas sa pagpatay ng mga target. Pero may mga pagkakataong si Bongo raw ang tagapagbaba ng utos ni Superman, ang codename nila para kay Duterte. May pagkakataong si Bongo rin daw mismo ang nag-aabot ng cash reward kina Las Cañas. Sa aming bilang, batay sa affidavit ni Las Cañas, higit 100 ang pinatay ng Davao Death Squad mula 1988 hanggang 2015 bago tumakbo sa pagkapangulo si Duterte. Inililibing daw nila ang kanilang mga pinatay sa iba't ibang mass grave tulad ng Laod Quarry na ipinahukay noon ni De Lima at 2 pang mass grave sa Davao City at isang malapit sa Samal Island. Mula 2011 lang ang sakop ng investigasyon ng ICC dahil noon lang naging miyembro ng ICC ang Pilipinas. Isabi ko na ito talaga in public. Sobra na ang ginawa ni Duterte. Pinapatay niya ang mga Pilipino hanggang sa buong Pilipinas na, hindi lang Davao. Kasi si Michael Yang doon negosyante ito, Adre. Hindi naman ito sabihin mo na nagtatapon ito ng pera. May contact ito sa China na malalaking korporasyon at siya ang pagador, so made their entry here. Ano bang akala ko ba let us go to China and invite our the investors here? Ganito ipagtanggol ni Duterte ang kanyang dating economic advisor na si Yang mula sa pagkakasangkot sa mga maanumalyang kontratang ibinigay ng gobyerno sa Farmally Pharmaceutical Corporation sa panahon ng pandemya. Pero ayon kay Las Cañas, pati na rin sa Intel report na ngayon ay nagtatago na ring PDEA agent na si Eduardo Asierto, drug lord daw si Michael Yang. Sabi ni Las Cañas, si Yang ang boss ng isang Chinese na si Alan C. na isa sa mga naaresto sa raid nila noong 2004 at pinatay dahil iniutos ni Duterte. Paano siya nakasisigurong si Duterte ang nag-utos? Ang mga patayan daw na walang kinalaman si Duterte, may napananagot. Kung galing kay Duterte, yung sinasabi ni Sonny Buenaventura na clear na kay Mayor, ang mangyayari, si Mayor walang imik yan. Walang investigasyon, wala lahat yan. Ayon kay Las Cañas, noon pa man daw ay si De La Rosa na ngayon ay senador na ang kasabwat ni Duterte at may sarili rin daw na death squad si De La Rosa. Sabi ni Las Cañas, ang mga team leader gaya ni Bato ang unang nagpapagulong ng operasyon. Ang team leader ang pipili kung sino ang hitman at sinong pulis ang magbibigay ng cover. Madali raw kasi kung may pulis para hindi masyadong usisain. May mga peking ID na itatanim sa mga papatayin para maligaw ang investigasyon. Kung low profile ang biktima, sapat na raw ang 3 hanggang 5 taong magtutumba. Kung high profile, minsan daw 10. May ilang biktimang ipinalabas nilang nanlaban sa pulis. Katulad ng kwento ng higit 7,000 di umano'y drug suspect na pinatay ng pulis sa war on drugs ng Pangulo na si Duterte. Sa report ng ICC Pre-Trial Chamber, may malakas na koneksyon daw ang patayan sa Davao City kung saan sangkot ang Davao Death Squad sa patayan sa buong Pilipinas nang inilunsad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang war on drugs. Kaya isinama ng ICC ang Davao Death Squad sa sakop ng kanilang investigasyon kung saan magiging witness si Las Cañas. Handa na raw si Las Cañas sa pwedeng mangyari sa kanya.
Samahan ko talaga sa sukulungan. At least mayroon siyang masayista doon. Iregalo ko siya sa buong mundo. Sobrang yabang mo, Digong Duterte. Sobrang yabang, sobrang takaw, lahat talang pera, lahat ng klaseng sindikato, tintira niya. Mayroon pa kaming napaluap na another municipal laboratory sa loob ng Green Heights Subdivision. Sa Apartel, ito nila yung second floor nila as Shabu Laboratory. Sino ang may-ari? Michael Yang pa rin. Ako mismo nag-imbestigar. Ang ginawa ni Duterte, pinagpapatay ang lahat ng mga construction worker na nagbigay ng impormasyon sa amin. Kasama, kung hindi ako nagkamali, kasama na doon yung pinaka-source of information namin, yung katulong na nilagay ni Michael Yang doon sa Apartel. Yun ang nag-info doon sa nag-info din sa amin na construction worker. Ito si Sane Binaventura ang nagbigay lahat ng impormasyon kay Duterte. Pinatay nila. Nung pinatay yung mga construction worker ni Benlaot ng kanyang grupo, nandoon si Sami Oy, personal. Nakita ko. Pati yung Chinese na babae na kunwari hinold up na siya ng mga construction worker worth 10 million pesos. Hindi totoo yun. Senaryo na lang yun ni Mayor. When in fact, pinadala ni Mayor sa akin, sinamahan ko si Sami Oy at yung babaeng Pilipina-Chinese o Chinese-Pilipina doon sa Marco Polo. At saka ginawa ni Mayor sa akin, kung ano daw ituro ng Chinese sa akin, hulihin at patayin na diretso. Yan naisip-isip ko. Kung nawalan ito ng mga assaulted jewelries worth of 10 million, bakit hindi sinabi ni Mayor sa akin? Siguruhin motor na at least mayroong ma-recover man lang o kalahati. Wala. Ipapatay diretso.